Dear Neneng Vlog, itago mo na lang ako sa pangalan na single mom. Nagtatrabaho ako bilang domestic helper sa Qatar. Bago makuha kung ano ang mayroon ako ngayon, dumaan muna ako ng maraming paghihirap at sakit. Ang akin lola ang nag-aalaga sa akin mula nang pumanaw ang aking ama, 1 year old ako noon. Ang aking ina, na ikinasal ng maglaon, ay kinuha ang aking nakatatandang kapatid na babae. Nakaramdam ako selos ngunit naiwan ako na walang pagpipilian. Simula noon, naging buhay na impyerno ang buhay ko. Nag-aral ako lola ko lang ng alaga sa akin pero lagi niya ako iniwan. Iniwanan ako ng lola ko ng bigas sabon pero allowance minsan wala, kaya tiis ako lakad araw-araw punta school minsan walang almusal pasok pa rin, dahil isa ako scholarship student. Simula pagkabata, pangarap ko na makapunta sa Dubai. Ang pangarap na iyon ang nagtulak sa akin upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral sa kabila ng lahat ng hirap sa buhay. Sa mga bakasyon sa Tag-Araw, lumalabas ako para magtrabaho. Naging kasambahay ako. Ginamit ko ang kinita ko para matustusan ang aking pag-aaral. Gumawa rin ako ng ibang trabaho para kumita ng pera. Minsan pag wala akong baon nag-harvest ako ng mais bayad noon isang sako is 8 pesos sobrang init pa magkasugat-sugat ka pa. Naglilinis ako sa bahay ng mga tao para may allowance ako. Sa kasamaang palad, nang ako ay umabot sa 3rd year high school, ako ay naimpluwensyahan ng aking mga kaibigan na subukan ang iba't ibang mga bisyo, na nagudyok sa akin na huminto sa pag-aaral. Then I went to Manila to work as a housemaid in a Chinese family. Sumama ako with my best friend pagdating Manila work ko kasambahay Chinese amo ko, then super sama ng ugali. That time is year 2007 at I'm 17 years old, di ko tinapos ang 2 years contract ko sa amo ko tumakas ako, then lipat sa nyo amo puro pangit ugali puro Chinese. Sa pinakamadilim na sandali ng aking buhay, nakilala ko ang aking asawa at nagpasya kaming tumira sa iisang bahay. Nagpatuloy pa rin ako sa pagtatrabaho sa iba't ibang establishmento. Nag-work pa rin ako naging sales lady sa Quiapo sa mga cellphone, laptop accessories, at bakery naging maraming akong karanasan na trabaho since nakasama ko siya. Nabuntis ako sa kasamaang palad, hindi naging maayos ang aming relasyon. Lagi kami nag-aaway. Walang trabaho ang aking live-in partner kaya ako ang naging breadwinner ng aking pamilya. Sa wakas ay naghiwalay kami. Nagpasya ako na magtrabaho sa ibang bansa para matustusan ang aking anak. Nag-apply ako sa iba't ibang ahensya. 2016 nang pumunta ako sa Qatar. Pagkatapos ng 3 buwan na paghihintay, sa wakas ay natanggap na rin ako bilang isang domestic helper. Umaasa ako na makabili ng marami para sa aking pamilya. Nagsusumikap ako ng husto sa kabila ng stress at homesick na nararamdaman ko araw-araw. Hanggang dito na lang ang kwento ko Neneng Vlog ang gumagalang. Single mom.